Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang tungkol dito kay Pi Network, kung saan ay isa na naman po mainit na usapan dito sa mundo ng crypto ang pag-usbong muli ng pag-asa para kay Pi Network. Kahit na bumagsak siya ng 4% or bumagsak po ang presyo ni Pi Network ngayong araw na ito, at ito na lamang po ay naglalaro sa presyong 0.47. Meron pong isang kilalang crypto expert na si Dr. Altcoin ang nagbigay ng panibagong pag-asa. Ayon sa kanya, posibleng marating raw ni Pi Network ang matagal nang inaasam na $10 na target price. Pero ang tanong, kailan nga ba mangyayari ito? At ano po ang kailangan para matupad ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit po sinasabi ng mga eksperto na posible ang $10 na price or presyo kay Pi Network? Ayon po kay Dr. Altcoin, malaki ang tsansa na marating ni Pi Network ang target na presyo na $10 kapag nagsimula ng gumana ang tinatawag na AI App Studio. Isa po itong platform kung saan pwedeng mag-develop ng mga advanced decentralized applications sa loob mismo ng Pi ecosystem. Para mas maintindihan ito, isipin mo ito na parang App Store or Google Play, pero sa loob ng mundo ni Pi. Kapag umandar ito ng maayos, mas marami ang gagamit ng Pi bilang pambayad at para sa iba't ibang serbisyo. Diyan po magsisimulang gumalaw si Pi bilang isang tunay na global digital currency o pera ng masa na walang walang namamagitang institution. Ayan. Ngayon ay gaano naman po katagal bago ito mangyari ayon sa mga eksperto? Nang tanungin kung gaano po katagal bago makita ang ganitong pagbabago, diretsahang sinabi ni Dr. Altcoin na aabutin daw ito ng 1 hanggang 2 taon para tuluyang maging aktibo ang AI App Studio. Hindi ito magic na mangyayari bukas, pero ayon sa kanya, nagsisimula na raw itong i-develop. Kaya kung isa ka pong Pi holder, ito ay long-term hold. Hindi ito para sa mga gusto ng quick profit or mabilisang kita. Kailangan po ng pasensya at saka paniniwala. Ngayon ay kumustahin naman po natin ang kasalukuyang presyo ni Pi Network. Ayan, check na lamang po natin sa trading view. Ayan yung ating trading view. Ayan, naka-zoom. Ayan. Nakikita po natin dito na ang kasalukuyang presyo ngayon nitong si Pi Network ay nasa presyong 0.4722. Ayan, 0.4722. At nagpapatuloy po siyang bumabagsak. Panoorin na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina dito kay Pi Network. Yan, talagang inanalyze po natin yung kanyang kalagayan at kung ano po yung kanyang posibleng maging galaw sa mga paparating na araw. Kaya check na rin po ninyo. Ayan, ayon po sa mga technical indicators tulad ng MACD at saka RSI ay may lumalabas ng mga early signs ng pagbalik po ng interest mula sa mga buyers. Ibig pong sabihin ay kahit hindi pa malapit ang $10 na presyo, may posibilidad na tumaas muna ito ng hanggang 0.60 na 20% gain mula sa kasalukuyang presyo. Ngayon ay paano naman po tataas ang demand kay Pi kahit wala pa siya kay Binance? Isa po sa mga dahilan kung bakit mabagal ang paggalaw ni Pi ay dahil hindi pa ito listed sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance. Pero sa kabila nito, may magandang balita dahil may mga bagong fiat to crypto integrations na ginawa. Pumasok na po si Pi sa mga platform tulad ng OnRamper at saka OnRamp.money.
kung saan ay mas madali nang makabili ng Pi gamit po ang real-world cash. Ito ang tinatawag na increased accessibility na pwede pong mag-translate sa mas mataas na real-world demand. Kung mas maraming tao ang kayang bumili, mas lalaki po ang demand at posibleng tumaas ang presyo. Ngayon ay ano pa ang mga development bukod po sa AI App Studio? Bukod po sa AI App Studio ay may iba pang mga positibong paggalaw ang Pi Network. Una ay ang paglago po ng kanyang infrastructure. Mas maraming tools, wallets at saka dApps ang dinedevelop para kay Pi. Pangalawa ay patuloy po na meron po siyang positive community sentiment. Marami pa rin pong mga supporters si Pi kahit wala pang full exchange listings. Isa po itong community-driven project. At pangatlo ay meron po siyang daily adoption. Unti-unti pong dumadami ang active users na gumagamit kay Pi sa real-life situations tulad po ng pagbili ng goods at saka services sa mga localized barter markets. Ngayon, ay may problema ba si Pi sa inflation o sa sobrang supply? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Isa rin itong malaking concern ngayon. Maraming Pi tokens ang napuproduce araw-araw na tinatawag nating inflationary pressure. Kapag marami pong supply pero kaunti lang ang demand, hindi tumataas ang presyo. Pero kung maibabalanse po ito sa pamamagitan ng utility-based demand, o paggamit mismo ng token sa loob ng ecosystem, maaari pong ma-neutralize ang inflation. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kung ikaw ay isang Pinoy crypto investor, ito ay mahalagang impormasyon. Una, si Pi ay sikat dito sa Pilipinas. Marami pong kababayan natin ang nagmina ng Pi noong umpisa pa lamang nito. At karamihan po sa atin ay naghihintay pa rin ng open mainnet. Yan, kasi partially open pa lamang po ang mainnet ni Pi Network. At yung gusto nating mangyari is magkaroon po ng fully open mainnet. At maliban po dyan ay wala pa siyang major exchange listings. Ang balita po tungkol sa AI App Studio, yan, AI App Studio at saka Fiat integration ay nagsisilbing pag-asa na may patutunguhan itong si Pi. Kung sakaling magkatotoo po ang $10 prediction, malaki po ang magiging epekto nito sa atin na naka-hold yan, or patuloy pa rin pong nag-hold ng ating Pi coin. Pwede po itong maging financial breakthrough, lalo na kung ang initial cost natin dito ay zero lamang or wala, dahil libre naman natin itong namina noon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, realistic naman ang prediction ni Dr. Altcoin. Pero kailangan nating tandaan na maraming kondisyon ang kailangang matupad. Ang $10 na price target ay hindi pangarap lamang, pero hindi rin ito garantisado. Kailangan po ng matibay na ecosystem, active users, at saka real-world use case. Para sa akin, kung meron ka pong hawak or Picoin holdings, hindi mo kailangang mag-panic sell. Pero wag mo ring itaya ang lahat rito. Magandang strategy pa rin ang diversification. Mag-invest ka sa mga projects na may proven track record at saka strong fundamentals. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.